Yan na lang sa computer. Okay. Ayan, so na-record na rin natin para may mga copy po tayo, no? Sa mga coaches, pwede rin po kayong mag-record. Alright, so let me share my screen. Okay. Ayan, no? So let us feel the presence of our Lord. Let's bow down and our head and feel the presence of our Lord in our midst. Lord, thank you for this day, for the presence of everyone in this call. For once again, we are gathered and given the opportunity to appreciate life and your words. Forgive us for our shortcomings and cleanse our hearts as we learn and live your words and example. Father, bless our endeavors, especially today's meeting. May you guide us in our discussions, and may you enlighten our minds in every decision that we make. Give us your grace that we may effectively do our parts for your greater glory. All this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po sa nakiisa sa ating panalangin. Okay? So, ayan. So, welcome po sa lahat din ng mga bago na ngayong kakapasok lang, no? Welcome sa ating webinar. I'm Aris Bailingo. Ako po ngayon yung speaker nyo ngayong gabi na to, no? Ang pag-uusapan natin is all about making another source of income. Okay? So, yun po ang pag-uusapan natin ngayong gabi na ito. Okay. So, hindi na natin patatagalin yan, no? Let me share my slide. Kasi lahat naman tayo gusto nating kumita, no? Lahat naman tayo gusto nating magkaroon ng another source of income, no? Kung kahit na employed tayo dito sa Pilipinas o kaya OFW man tayo, so lahat tayo naghahanap ng isang paraan or isang opportunity na kung saan magbibigay sa atin ng time and financial freedom. So yun yung hinahanap ng bawat isa sa atin. And right now, meron po tayong i-share, no? Lalo po sa mga bago ngayon, meron po tayong pag-uusapan ngayong gabi na kung saan malalaman natin, no, kung ano ba talaga yung totoo na dapat pasukin natin lalo na sa mundo ng crypto at the same time, paano natin gagawin siya kahit na wala naman tayong masyadong idea or knowledge dito sa cryptocurrency. Okay? So yun po yung pag-uusapan natin, no. I heard na or I know marami sa atin na narinig na po yung cryptocurrency, narinig na natin yung mga Bitcoin ganyan, no. So karamihan naman sa atin right now, alam na natin yon or may idea na tayo. Pero para sa mga wala pa, explainin natin later on. So before that, no, let me share my slide. Okay. Ayan. So please type 2 kung nakikita nyo na po yung slide ko. Loading pa po. Okay. Please type 2 kung nakikita na po yung slide ko. Alright, so thank you so much. Thank you so much po. Ayan, no? So maraming salamat po sa mga leaders natin and coaches po na nag-response, no? So I hope na malinaw po sa side natin yung ating slide, no? So ang topic natin for today is making another source of income. So bakit yan ang pag-uusapan natin? Hindi ba tayo pwede mag-usap sa kwentuhan lang, 'di ba? So alam ko naman na hindi naman tayo dito pumunta sa webinar para lang makipagkwentuhan, 'di ba? So ang purpose natin is to know we are seeking those opportunity na magbibigay sa atin ng another source or income besides doon sa ginagawa natin ngayon. So yun po yung purpose natin, no, kung bakit din tayo uma-attend ngayon. Alright, so let's us start. Eh, may mga pumapasok pa. Alright, so sabi nga natin, no, doon sa paghahanap natin
ng new source of income, sa paghahanap natin ng mga opportunity, no? Nasa utak natin or nasa isip natin itong mga bagay na ito. Maaaring ito yung gusto natin. Maaaring ito yung hinahangad natin, ano? Okay? So number one, no, ano ang gusto mo? Di ba? Ito ba ang gusto mo? Nasa criteria mo ba to sa paghahanap ng opportunity? Number one, yung hindi na kailangan pag-aralan. No? Okay? So please type one nga po kung sinong gusto makahanap or makatagpo ng isang opportunity na hindi na kailangang pag-aralan. Ayan, no? Ang dami. Siyempre, di ba? Kasi, less effort di ba? Hindi na natin kailangan pag-aralan. Napakadali, di ba? Number two, okay, doble agad ang kita. Please type two, no? Sinong gusto ng ganun? Yung doble agad yung kita. Ang dami, no? Yan. Okay. Number three, sobrang taas ng interest. Yung tipong 1,000% yung kakapasok mo lang ng pera mo na ngayon, naging 1,000% na yung akyat. Please type three. Okay? Yun bang gusto mo? Okay. Number four, mabilisang kitaan. Ayan, no? Mabilisang kitaan yung tipong kakalagay mo lang ng 1,000 mo, naging 10,000 agad kinabukasan. Please type four. Please type four. Okay. So, one time, big time investment, no? Nung tipong maglabas ka daw ng ganito, may babalik agad sa'yo, no? Yung 5,000 mo, naging 5,000 nila, yung mga ganon. Or yung 200,000 mo, naging 200,000 nila. Okay, so alam mo ba, kapag ito yung mga criteria na gusto mo, alam mo ba na ito ang hinahanap mo? Ayan, no? Ibig sabihin, kapag ito yung criteria na nandun sa opportunity na yon na ino-offer sa'yo, hindi na kailangan pag-aralan, hindi mo na kailangan pag-aralan dito, bigay mo lang sa akin yung pera ko, yung pera mo, di ba? Doble agad ang kita niyan, no? Maglagay ka lang ng pera mo dito. Bahala ka mag-invest ka lang dito. Sure na sure 'yan, di ba? Sobrang taas nitong interest, mabilisan ng kitaan, payout agad, di ba? May mga ganun pa eh. One time big time investment. Ayun, no? So ibig sabihin, kapag ganun po ang criteria ng mga opportunity na nakikita natin or na-offer sa atin, medyo kabahan ka ng konti. Okay? Kasi bakit? Kasi ang mahahanap mo diyan is yung mga scams. Okay, sino na ba dito ang mga na-scam? Okay lang ba makita? Please type one. Kung ikaw ay isa na sa mga na-scam. Ayan, no? So right now, bakit ba tayo nai-scam? Okay? Bakit ba tayo nai-scam? Okay, unang-una po, hindi natin alam yung pinasok natin. Okay? Siyempre, kung alam mo tong pinasok mo, hindi ka mai-scam kasi kontrolado mo. Meron kang control. Tama ba? So kaya tayo ni-scam kasi ang tanging puhunan natin ay tiwala. Di ba? Of course, kailangan natin ng tiwala, but we also need knowledge. We also need learnings or idea kung ano tong pinasok natin. Okay, yun po ay mga paalala natin para next time hindi na tayo ma-scam. Okay, so dahil alam na natin. So let us continue. Okay, so ito, pag-uusapan natin, ano-ano ba ang mga legal na pinagkakakitaan ng tao since before na naimbento yung pag-earn ng income. Okay? Ano-ano ba yung mga legal na pinagkakakitaan ng tao? Number one po, ang unang-una, no? Na siguro na naabutan na dito yung agriculture, 'di ba? Nung panahong nagtatanim pa lang ang tao, okay? Ayan. Nung panahong pong nagtatanim pa lang ang tao, okay? Ang una pong pinagkakitaan ng tao is agriculture. Ibig sabihin, ito yung magtatanim ka ng palay and then after 3 months, no, aanihin mo tapos ibibenta mo. Okay, ganun po kasi sa probinsya, no? Lumaki po kasi ako sa probinsya at alam ko po yung pagtatanim ng palay ay hindi ganun kadali, no?
Maaring nagtanim ka ngayon, pero pwedeng daanan niya ng bagyo, masira yung tanim mo, 'di ba? Napakahirap. So, kailangan mo mag-antay para mamunga yung tinanim mo bago ka magkapera. Okay? Yun po yung agriculture. Next po dyan is yung tinatawag nating industrial age. No, napaka-challenging kasi ng agriculture kasi it takes time, no, para kumita ka. Number two, yung industrial age. Ang industrial age po, dito pinanganak yung mga factories. Ibig sabihin, paggawaan ng lata, mga paggawaan ng mga steels corporations, mga ganon, paggawaan ng kung ano-ano, mga dilata, yan po yung mga factory. Ibig sabihin, ang mga tao, para kumita ng pera, kailangan lang nila magtrabaho ng 9 to 5 jobs. Okay? Papasok lang sila doon and then meron silang sinusundan na proseso. After nun, may mga benefits po silang matatanggap. Okay? At hindi na sila magbibilad sa araw katulad po ng ginagawa ng nasa agriculture. Okay? Mas magaan na kasi nasa silong na sila eh. At yung oras hindi ganong kahaba kasi sa palayan or sa sakahan po, halos ano yun eh, nandun ka na eh. Okay? Hindi mo pwedeng iwan yung ano mo, yung tinanim mo. Hindi katulad sa industrial age, pagkatapos na ng oras mo, okay na. Okay? Tapos may sahod ka na, di ba? Okay? Number three, yung next po dyan is yung information age. Dahil nauso na po yung pag-aaral, school system, 'di ba? Sabi sa atin ng mga lolo't lola natin or mga magulang natin, anak, mag-aral kang mabuti para pag ikaw ay nagkaroon ng magandang grado, makakuha ka ng magandang trabaho at gaganda po ang buhay mo. 'Di ba? Yun po yung pangako sa atin. Okay? So na-create naman po 'yun, yung time na 'yon doon po sa information age. So parang eto na po, kumbaga nandito. Nung ako, yung time ko po, nandito na sa information age dahil syempre nag-aral tayo, hanggat sa graduate tayo, nagkaroon tayo ng degree or kung may tinapusan man tayo o wala at inabot mo yung pag-aaral, 'di ba? So nandito ka na ngayon sa information age, 'di ba? Number four, okay, ito naman yung tinatawag nating conceptual age. Yung conceptual age, ito yung po yung panahon na nandito na nauso yung mga nag-create or nag-invento, 'di ba, ng mga Facebook, Microsoft, 'di ba? Sila na po 'yon, no? Andito na pumasok yung creator age. Ibig sabihin, yung mga tao kumikita sa pamamagitan ng kanilang sariling skills or meron silang na-invento, no, na-create or application na na-create nila at 'yon ay naging income po nila. Kung saan marami rin pong yumaman dyan sa conceptual age. And then after po niyan, nung nauso na nga yung internet, eto na nga po yung tinatawag nating digital age. Yung tao lagi na nakaharap sa cellphone nila, 'di ba? So hindi mo na pwedeng alisin yung cellphone mo sa buhay mo. Hindi katulad nung panahon ng agriculture, industrial, wala pa masyadong cellphone nun. Hindi pa uso. Pero nung nasa digital age na, okay? Lahat na ng kailangan kasi natin. Bakit? Lahat na ng kailangan natin po ay nandito na sa smartphones natin. Kahit hindi na natin kailangan ng mga computers actually. 'Di ba? Sa smartphones pa lang, accessible na lahat ng kailangan natin. Mapa-Facebook, food, mag-order tayo ng mga foods, 'di ba? Mag browse tayo sa social media, entertainment, nasa smartphones na. Kulang na nga lang yung rep eh. Nasa smartphones na. Sino pong gusto ng ganong innovation? Magkaroon ng rep yung smartphones. Okay? Yun na lang ang kulang, di ba? Okay? So, kumbaga, kakambal na ng buhay natin yung technology. Okay? Hindi pwedeng mawala ang technology sa buhay natin right now. Okay? Until such time, nag-innovate. Alam niyo po ba, yung pinaka-advanced na age po ngayon is yung tinatawag nating artificial intelligence or mundo or panahon or era na tinatawag ng robotic age. Okay? Kasi bakit? This era is all about automations. Okay? Lahat na po ngayon sa ginagawa natin, there are already an automation. Okay? Sa sasakyan, merong mga automation na, 'di ba? Sa pagbubukas mo ng ilaw, cellphones, magbubukas mo ng mga refrigerator mo, pwede mo yang i-connect dito sa tinatawag nating robotic assistance. Okay?
Yung Alexa, narinig niyo na siguro yan, no? Sasabihin mo lang, Alexa, open the door, di ba? May ganun. Smart homes, di ba? Yun ang pong tawag natin doon. Meron pa yung tinatawag nating robotic cook, di ba? Isiset mo lang yan, siya na bahala magluto nun. After nun, finished product na. Automation na. Okay? Yung isa, yun nga tinatawag natin yung mga sasakyan, yung nagda-drive na siya ng sarili niya. May sinusundan siyang GPS or map, no? Sinusundan lang niya yon. Okay? Hanggat sa nakakapunta ka nun from one direction to another. Okay? Kahit wala ka or hindi ka nagda-drive, kahit nakaupo ka lang, no? Uso na po ngayon 'yan lalo sa mga electric cars. And next is yung robotic delivery. So, pinapakita lang natin dito, bakit natin pinag-uusapan doon? Pinapakita lang natin na it's all about automations. It's all about artificial intelligence. It's all about robotic. Pansin nyo yun kahit sa Jollibee pumunta kayo. 'Di ba? Yung nagdi-deliver na yung parang robot nila doon. Okay? Sino naka-experience no, no? Dito sa Makati meron or sa mga ibang lugar meron din, 'di ba? Ibig sabihin, no? Ang mundo natin, we are stepping in doon sa tinatawag nating artificial intelligence era or automations. Next, yung nasa cellphones natin. Kung mapapansin niyo yung mga cellphone ninyo, okay? There are also some artificial intelligence installed or naka-embed doon sa loob ng mga cellphones ninyo. Okay? Matagal na yan. Nandiyan na nga yung iPhone before pa yan eh. Before pa sumikat yung AI, mayroon na silang Siri. Sa Samsung naman, meron po silang Bixby. Sa Huawei, meron silang Celia. And so on and so forth sa lahat ng mga klase ng cellphones ngayon. Iba-iba lang ang pangalan. Pero it's artificial intelligence, automations. No? Pwede mo kasing i-automate yung schedules, yung calls, lahat, kung anong gusto mong gawin dyan, social media mo. Okay? Since before, no, nagkaroon po ng pandemic, no, ang nangyari kasi nung panahon natin, nagkaroon ng parang reset. Okay? Nag-reset ngayon siya. So, yung mga tao, okay, the only way para kumita po ang tao is mag-business online, is to earn online. Kasi wala nang tayong way eh. So yung mga taong nag-adapt agad dun sa pagbabago or sa reset or sa change na nangyari, nag-adapt agad sila, maraming nawala ng trabaho, marami pong mga businesses ang nagsara that time. Pero yung mga nag-adapt na mga empleyado, yung mga tao na nag-adapt agad doon sa tinatawag na innovation, so kailangan natin pala pumasok sa online. So ang ginawa nila, okay, pumasok sila sa online and nakita nila kahit sabihin nating mga bago lang sila doon sa online world, ang nangyari, marami pong naging successful, marami pong kumita, marami pong yumaman. Nung panahon po nung pandemic, pansin na natin yan eh. Maraming naghirap, maraming yumaman. Okay? So, sino po yung mga yumaman? Yung po yung mga umadap. Yun po yung mga inaral. Yun po yung mga pumasok sa innovation. Inaccept nila yung innovation. Na ito na yung reality. Okay? So, next, yan, mapapansin natin, 'di ba? Imbis na magtayo ka ng stall diyan sa labas, okay? Kokonti lang ang makakita ng project mo or yung business mo. So, ang ginawa nila, nag-online selling. So, kasi maraming reach sa Facebook pa lang, ilan na yung friends mo. Pag sinare pa yan, no? Ilan ang makakita. So, mas maraming sales ang pwede mong makuha. Okay? Through online. So, kaya mo ang daming yumaman, no? Nasa bahay lang sila. Okay? Next is ayan. So kung tayo po magi-start ng business, syempre ito, mga isinaalang-alang natin to. This is a disadvantage kapag nagsa-shopping tayo online. Kasi number one, di natin nakikita yung product. Number two, kailangan natin mag-antay. 'Di ba? Minsan, ito pang matindi, kung kailan ka nag-order, no? Ready ka na nakalagay kung kailan darating, 'di ba? Tapos, darating siya kung kailan wala ka sa bahay mo. Sino naka-experience nun? Please type 1, no? Nag-order po ba kayo sa Lazada, Shopee, or kung saan man? Tapos, inantay nyo, no? Tapos, nung kailan paalis na kayo, tsaka naman siya dumating. Di ba? May gano'n, no? Si Coach Miko. Di ba? Minsan, nasa labas ka na, tsaka pa siya darating, no? May mga gano'n. Okay, so, marami pong mga klase ng mga disadvantage, no? Kapag nagsha-shopping online, di ba? Pero, makikita natin, yung pinakamatindi dito, kung ikaw,
gusto mo mag-start ng business online, no? Online selling. Especially online selling, no? Benta ka ng mga produkto online. Ang number one po na kalaban mo dito is too much competition. Yun yung tinatawag natin sa marketing na red ocean, yung tinuro sa atin before ni Coach Sherwin na red ocean strategy. Big sabihin ng red ocean, ganito na lang para mas mabilis mong maintindihan. Imagine mo yung isang swimming pool or fish pond na lang, no? Imagine mo yung isang fish pond. Tapos, dito sa isang fish pond na to, dalawa or tatlo yung isda. Ngayon, ang namimingwit po sa loob ng fish pond na yon, sa fish pond, ay 100. Di ba? Na-imagine mo, tatlo yung isda, 100 ang namimingwit. Ngayon, magugulat yung isda. Ang daming pain. Alin kaya dito ang masarap, 'di ba? Pasarapan na lang ng pain. So ganun po ang labanan sa online selling right now. So kung nag-iisip ka mag-start ng business online, medyo syempre titignan mo 'to. Okay? Ito yung magiging ito yung magiging challenge mo. Okay, so tuloy natin. And kapag privately naman, kapag ginawa mo, nag-share ka naman ng business mo or product mo online, minsan nasisin ka, sin zone na lang, 'di ba? Yung mga tao na inaasahan mo na aasa or susuporta dito sa business mo ay minsan sumasama pa yung loob mo kasi nga sila pa yung number one na hindi sumusuporta sa'yo. Which is the reality, no? It's sa business kasi, this is a reality. Kasi ang tao, kumbaga, nakabaon na sa atin na ayaw natin mabentahan, ayaw rin natin magbenta. Okay? So yun po yung parang pinaka-build natin bilang isang tao, no? Okay? So kaya naman, syempre, akala mo, lalo na kung kilala ka ng kilalang kilala ka ng tao na pagsesharean mo, maaaring number one yan, mare-reject ka talaga. Kasi kilala ka eh. So parang minsan, uutangin pa, wala bang discount dyan, di ba? Kakasimula mo lang magnegosyo, kahingian ka na ng discount. Pautang naman, mayaman ka na. Di ba? May mga ganun pa eh. Okay? Kumbaga, kakasimula mo lang magnegosyo, no? Ganun lang nangyayari. Pero that is a reality. So, ang unang-una minsan naniniwala sa negosyo mo is strangers. Okay? So, ganun po. Kaya yung iba, dahil ayaw nga nila yon, ayaw nila, takot sila doon, kumbaga, challenge pala yon. Ang iba naman, pumasok po sa trading. So, why trading is the best business in the world? Trading is also a business. Bakit siya sinabing business? Kasi ang trading is also a buy and sell. Like for example, nagnegosyo ka ng bebenta ka ng mga sasakyan, 'di ba? Buy and sell din 'yun. Binili mo ng mura, ibinenta mo ng mas mataas. So ang trading po, especially kung nagte-trade tayo sa cryptocurrency or forex or stock market, no? We also buy low and sell high. Same thing with other businesses, 'di ba? Binibili natin ng mura yung mga produkto at binebenta natin ng may tubo. Okay? So it's also a trading. Ayan, no? So, ang trading na sinasabi natin dito is yung trading na cryptocurrency, forex, or stock market. Yun ang sinasabi nating trading dito. So, you can do it inside your home. Ibig sabihin, pag nagte-trade ka, kaya mo kasing gawin yan kahit nasa bahay ka, nasa loob ng bahay mo, and not affected by pandemic and economic recession. Ibig sabihin, hindi na apektado kahit magkaroon pa tayo ulit ng pandemic, no? Knock on woods, no? Wag naman sana. Pero kapag nangyari yon, worst comes for worse. Alam mo ba, simula nung nagkaroon ng pandemic, ang dami pong pumasok sa trading. Ang dami pong natutong mag-trading. Ang dami pong in-explore ang mundo ng pagte-trade. Maraming kumita, marami ring hindi kumita, 'di ba? So ibig sabihin, kasi ito lang yung isang business na hindi po magiging apektado ng pandemic or economic crisis. Kasi tuloy-tuloy pa rin ang trading kahit anong mangyari. May gera, may trading pa rin. May pandemic, meron pa ring trading. Hindi katulad kung magbi-business ka kung apektado ng mga katulad niyan pandemic or mga recessions. Okay? So tuloy natin. So right now, kung ikaw gusto mong maging master doon sa pagte-trade, no? Kailangan mo mag-aral or mag-enroll sa mga courses, no? May mga Siyempre may monetary value 'yan. Hindi pwedeng walang walang yan, wala kang babayaran, no? Dito nga, example nga natin dito, no? Magbabayad ka ng 1,500 US dollar. So parang lalaro yan sa mga
75 to 80,000 na course pa lang. Kumaga mag-aaral ka pa lang. Magiging estudyante ka pa lang. Wala ka pang ininvest doon. Nag-invest ka pa lang doon sa knowledge, ano? Okay? Ang aaralin mo diyan, okay, etong tatlo or ito yung mga pwede kung saan ka pwedeng mag-trade. Number one, forex trading. Ang forex trading po, ang trading lang po ng forex, no? Um, weekdays lang 'yan. Kaya nga pansin nyo, yung mga bank sarado po pag weekends, 'di ba? Kasi forex yung ginagawa nila. And sa forex po, kailangan advance ang knowledge mo. Kasi kailangan mo maglagay ng tinatawag na stop loss. Ang stop loss po, ibig sabihin ng stop loss, parang pinuputol mo yung talo mo or cut loss, sabihin natin, no? So, kapag natalo ka ng 10%, puputulin mo na yun. Kasi nga, pwede pang maubos yung pera mo eh. So, ang mangyayari nun, pag paulit-ulit ng ganun na nangyayari sa pera mo, no? Mauubos at mauubos yung pera mo, parang upos ng kandilang na uupos yung pera mo, 'di ba? So, ayun po yung challenge po sa forex trading at hindi lang naman ikaw ang nagte-trade diyan mag-isa. Marami pong kumbaga kalaban ka sa market. Okay? So, number two, stock trading. Ang stock trading po, long term po 'yan. Hindi yan yung aasahan mo ngayon, bukas pwede mo ng pang-araw-araw, 'di ba? Hindi yung ganyan. Okay? Ang stock market is a long-term trading. Okay? So, ito rin po ay controlled ng mga major shareholder. Ibig sabihin, pag gusto ng itong tao na to na may malaking share sa company na to na ibenta yung shares niya, babagsak yung presyo ng shares or shares of stocks. Ang mangyayari nun, yung mga natira, yung mga maliliit lang, mawawala ng value yung pera nila. Okay? Doon sila natatalo. Number three po, ang isa sa pinakamaganda na kung saan pwede mag-trade, lalo na ngayon, is yung tinatawag nating crypto trading. So doon tayo nagtitrade ngayon, no? So ibig sabihin, ang crypto kasi, isa yan sa future money, which is, yan po yung binabay and sell natin. Okay, ang kagandahan sa crypto, decentralized. Wala pong namumuno ng mga bangko sentral, wala pong kumukontrol na katulad ng central bank. Walang ganun. Kumbaga, ang gamit nating technology is blockchain, no? Ibig sabihin ng blockchain, wala siyang ano eh, lahat ng transaction is all transparent. Decentralized ang sistema. Ibig sabihin ng decentralized, walang kumukontrol or walang magmanipulate diyan. Okay? So yun po ang kagandahan ng decentralized na system and blockchain. Kaya gustong-gusto natin yung cryptocurrency. At the same time, mabilis pa yung liquidation. Ibig sabihin, yung pag-withdraw natin, madali lang naman din. Di ba? So kaya, ang pinili natin is cryptocurrency. Kaya sa cryptocurrency, aaralin mo to kung magma-manual trading ka. Ito yung mga ah, katulad po nito, yung kung saan kang papasok, saan ka lalabas, saan ka magbabay, saan ka magsisell. Okay? Yan po yung tinatawag nating mga ah, structure or yung mga trends, di ba? Okay? So yan po yung mga pag-aaralan mo. Yan, mga breakouts. Okay? So yan mga kabisaduhin mo yan. Para pag alam mo yan, syempre yan ang i-apply mo ngayon sa market. Pero syempre, hindi naman agad-agad natututunan yun eh. It takes time and experience para matutok ka sa manual trading. Kaya nga yung iba, ayaw na nila mag-aral. Alam mo yung ginagawa, diretso trading na manually. Taya na kung taya, ginawang sugal ang trading. Actually, ang trading po hindi yan sugal. Meron pong sistema dyan. Okay, ginawa lang kasi ng sugal kasi nga hindi naman tayo trader eh. Hindi naman tayo nag-aral ng trading. Kaya ang daming tao, accessible kasi ang trading. Ang feeling nila sa trading ay sugal. So, ang nangyayari, 95% natatalo, di ba? Sa sugal, ganun naman ang nangyayari kasi ginawang sugal. Okay? So, kahit naman na alam natin siya, confused pa rin tayo kung magbabay ba tayo, magsisell ba tayo. Kasi, yung theory, magkaiba kasi yan sa practical na ginagawa na natin siya. Okay? So, merong challenge. So, nandyan pa yung tinatawag nating sarili nating emotions. Okay? Sabi nga nila, if you cannot master your emotion, hindi ka mananalo sa trading. Okay? So kasi lahat ng trend doon, lahat ng up and down ng market is all about emotions yun ng mga
Traders. Okay? Kung sino yung mas kontrolado nila yung emosyon nila, yun ang mas mananalo. Yun ang mas kikita. Okay? Nandyan na yung mga kinakabahan tayo pag bumababa ang market. Kaya, di ba, minsan naliliquidate yung iba. Overconfident, di ba? Akala mo panalo ka na, no? Akala mo diamond hands ka, di ba? May ganun. Takot, greedy, nagiging greedy ka, no? Nananalo ka na, taya ka pa ng taya, tinodo mo, biglang bumaba yung market. 'Di ba? Anxiety, FOMO, fear of missing out, 'di ba? Okay? Operang ka ng token, sabihin sa iyo, ay ito, aakyat tong tokens na to. Okay? Sali ka na, mag-invest ka ng malaki, 'di ba? May nabalitaan tayo niyan, mga nakausap natin, no? Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng token. Pina-invest sila until na wala pa ring value, 'di ba? Kahit umakyat na yung market, wala pa ring value. So, umaga, fear of missing out. Okay, so kapag naman magaling ka na trader, syempre, nakababad ka na dun sa ano mo, sa monitor mo, no? Halimbawa, ikaw ay scalper, 'di ba? Pag scalper ka kasi, ang trading mo diyan is 1 to 5 minutes lang, no? Ibig sabihin, yung span na 'yon, nakatutok ka doon. Okay? So, maaring tatagal yung trading mo mga 20 minutes, 40 minutes, hindi aabot ng 1 oras, ganun. So, nakatutok ka doon. Titignan mo yung market kung bababa or aakyat, no? Minsan, syempre, ang ano diyan, ang nasa-sacrifice yung pahinga mo, yung tulog mo. Okay? So, ang nangyayari, magkakaroon ka ng mga sakit. Nagkakaroon ka ng mga anxiety, depression, hanggat sa, yan, sinuntok na yung ano, monitor, di ba? So, hindi na nakakapag-decide ng maayos. Okay? So, yun naman po ang challenge pag po kayo ay trader na. Ayan. So, ano ba yung tinetrade natin? Okay? Maraming kasi narinig na natin yung crypto, maaaring alam na natin, maaaring yung iba, ngayon pa lang nila malalaman. So para for the sake po ng mga wala pang idea talaga kung anong cryptocurrency, ito po yung best explanation dito. Okay? Ayan. So ang best explanation dito, kasi ang cryptocurrency is evolution po ng pera yan. Okay, nagsimula ang pera, barter lang. Kumbaga wala pang pera that time. Palitan ng gulay sa isda, isda sa karne, 'di ba? So bartering, ayan po yung naging uso. Siguro kung naabutan mo 'to, siguro ikaw ay mga nasa 60s or 80s na mga ganon, 'di ba? Ngayon, nauso naman po yung gold, no? Yung gold po, may value siya. Ibig sabihin ng gold kasi, eto, pag meron ka niyan, pwede mo nang ibili ng mga product, services, 'di ba? So, meron kang gold, no? Mga gold bars, yun na uso dati. Until such time po, na-create na po yung metal coins. 'Di ba? Yung metal coins po, may value na siya, pero medyo mas maliit yung value niya, no? Sa gold. Ibig sabihin, pwede mong ipanukli. Kasi kung bibili ka lang ng isda, tapos hawak-hawak mo yung gold bar, alangan naman putulin mo yan, 'di ba? Okay? Bibili ka lang ng isda. So, kaya nag-create tayo ng metal coins. Okay? Itong metal coins, dahil syempre yung mga tao, nagta-travel, mas gusto nila mas magaan. Na-create po yung paper money. Yung paper money po, napiprint yan. Tuloy-tuloy na piniprint. Okay? Ang nangyayari dyan sa paper money, syempre, mas malaki yung value na dala mo. Okay? Mas magaan ngayon siya sa bulsa. Kung lalagay mo sa bulsa mo, mas magaan siya compare dun sa metal coin, syempre. No? Kung 1,000 yun, kung coins yung dala mo, mas mabigat, syempre. Kaya mas convenient, no? Yung paper money. Kaya, na-invento siya. Until such time po, nagkaroon na tayo ng plastic cards. Ito po yung mga credit card, debit card na ginagamit na natin ngayon, di ba? Swipe na lang. Di ba dati ayaw natin ng credit card, natatakot tayo, baka ma-scam tayo. Pero right now, halos karamihan na ng mga tao may credit card na po, no? Kahit wala kang pera, swipe lang, okay lang 'yan, di ba? Pabayaran naman natin. 'Di ba? So, nauso po yung credit card, debit card. Next po diyan yung tinatawag nating electronic money. Yung electronic money, ito po yung pera na kung saan meron pong application like GCash, Paymaya, GoTime, ano pa ba? No? Coins.ph. Marami ngayon yan, nauso na kasi hindi mo na kailangan magdala ng physical na pera. Doon na lang sa cellphones mo, open mo lang yung application mo doon,
pag pag magbabayad ka through QR code o scan mo lang, 'di ba? So mas convenient siya. Kung wala kang panukli, 'di ba? Mas maigi po yung electronic money kasi hindi mo na kailangan ng sukli eh, 'di ba? Lalagay ka pa sa bulsa mo ng mga barya-barya, 'di ba? So mas okay kung meron kang electronic money. Nauso to nung pandemic kasi ayaw natin ng contact, no? Yung tinatawag nating contactless, 'di ba? Okay? So para hindi kumalat yung virus, 'di ba? Ngayon, until such time po, eto pong cryptocurrency lumabas na rin po sa market. Actually, nandyan na siya since 2009 pa lang ang cryptocurrency. Meron na po. Meron ng cryptocurrency. Kaya lang hindi pa siya nagagamit. So right now, nagkaroon na siya ng gamit. Meron na, pinapambili na natin, pinapambayad na natin siya, no? Nagkaroon na siya talaga ng gamit yung cryptocurrency. So, ayan po yung evolution ng pera. So, naintindihan mo na ngayon kung saan nagsimula yung cryptocurrency. From the word currency, no? Currency, pera, 'di ba? So, yun po ang future money. So, right now siguro, baka pwede mong sabihin, eh sir, hindi pa naman pinapambili yan eh. Eh, sa'yo, no? Kasi ngayon mo lang nalaman. Pero yung mga taong alam na nito, yung cryptocurrency, okay, naibubuk na nila yan ng hotels, naibubuk na yan ng mga flights, naipibili na yan ng mga products and services. Okay? So, yun po yung evolution ng crypto or pera. So, tuloy natin. Alam mo ba, ang pinakamalaking cryptocurrency sa buong mundo, okay, yung tinatawag nating mother of all cryptocurrency ay si Bitcoin. Okay? Si Bitcoin po, iyan ang una-unang cryptocurrency. Kaya pansin nyo ngayon, na-differentiate mo na yung cryptocurrency sa Bitcoin. Kasi baka yung iba, ay, Bitcoin ba yan? Parang ganon. Bitcoin, Bitcoin. Okay? So, wala pa siyang idea ano ba talagang Bitcoin. Okay? Ang cryptocurrency, inexplain natin kanina, 'di ba? 'Yun yung uri ng pera, cryptocurrency. Ang isa sa uri ng cryptocurrency, no, Bitcoin, isa sa pinakamalaki. So naintindihan mo na ngayon yung relationship ng cryptocurrency sa Bitcoin. Okay? Para lang yung fiat money or fiat currency, no? Fiat currency, ang uri ng mga fiat currency ay peso, US dollar, Hong Kong dollar. Ayun, no? Para maintindihan mo. Okay. So, ang pinakamalaki si Bitcoin. Si Bitcoin po ngayon, ang halaga na is almost nasa 4 million na po ang isang Bitcoin. Okay? 4 million na po ang isang Bitcoin. Kasi pumalo na siya eh, ng 70 kagabi lang. 'Di ba? Almost magsi-70 na kagabi. Okay? $70,000. So, more or less, papalo ng more or less nasa 4 million. Okay? So, tuloy natin. So, right now po, para magkaroon kasi tayo ng cryptocurrency, okay? Kailangan natin siyang mag-accumulate. Kumbaga, kailangan natin mag-generate, mag-accumulate ng cryptocurrency para magkaroon tayo nito. Ang purpose nun, para yun na yung gagamitin natin pambili, pambayad, 'di ba, sa mga susunod na panahon. So right now, kailangan natin mag-accumulate. So we are now in the corporations era. Sa mundo ng cryptocurrency or crypto space, ang era na natin ngayon ay nasa corporations era. Papasok na po tayo ng government's era. Okay? Ano ba yung mga era-era na yan, sir? Pag-usapan natin. So, doon sa era na yung corporations era, before pa po, mauso yung cryptocurrency, before pa mag-trend ang cryptocurrency, ang Microsoft po, nakapasok na dyan. Since 2014 po, nag-a-accept na po ang Microsoft ng cryptocurrency. Ayan o. Okay? Yan yung source natin. So, search mo lang sa Google kung diskumpiyado ka. 'Di ba? Search mo yan para alam mo, 'di ba? So, since 2014, ang Microsoft nag-a-accept na ng cryptocurrency. At nung time ng 2014, ang alam ko sa cryptocurrency ay scam. Pero itong mga Microsoft, alam na pala nila na may value or may potential itong cryptocurrency. Kaya nag-iipon na sila. Hindi nila sinasabi sa public. Nagigets nyo? Okay? Okay? Ano ang point nun? Para syempre, sila ang mauna. Okay? So, right now, sino-sino pa ba yan? Citibank. Yan, kung kilala nyo po ang Citibank, nakalagay po dyan, Citibank enter crypto space and launches digital assets.
'Di ba? Bangko na po 'yan. Pinakamalaking bangko sa buong mundo, no? Isa sa mga pinakamalaking bangko. Okay? Bitcoin Island, no? Kilala nyo ba yung Bitcoin Island? Okay. So privilege na meron tayo is ang Bitcoin Island ay nasa Pilipinas. Ayun po ay ang Boracay. Ayan. So kung pupunta ka ng Boracay, pwede mong gamitin yung Bitcoin pambili, pambayad sa hotel, pambayad sa mga pambook ng hotels and pambayad sa mga restaurants na-accept na po yung Bitcoin. Ayan, no? So yun po ang advantage na meron na tayo ngayon yan. So, ang Pilipinas po is pang number 8 sa mundo na maraming, kumbaga, nag-a-adapt doon sa crypto. Okay? So, ibig sabihin, sa lahat ng bansa sa buong mundo, pang number 8 na tayo. And, pang number 3 po tayo sa pinakamataas or highest country in Southeast Asian na terms of crypto country score. Ibig sabihin yung mga nag-a-adapt or may-ari or may hawak ng mga cryptocurrency. So pang number 3 tayo. So ibig sabihin yung Pilipinas nakakasabay. But kung alam natin no, meron tayong 100 siguro 110 million ba no? 110 million people no na nasa Pilipinas. So halos wala pang 10% ang 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 merong cryptocurrency. Wala pang 10%. Okay, so kumbaga marami pang mga tao ang wala pang masyadong alam sa cryptocurrency. Kung may alaman, wala sila pang cryptocurrency. Okay, pero nandun pa rin na tayo, nasa rank na po tayo. Okay, so last time po, nung bumisita po kami sa Hong Kong last 2023, pumunta kami sa Hong Kong, no? Ang purpose namin, tignan yung adoption ng cryptocurrency sa Hong Kong. So nakita namin bawat lugar may mga crypto ATM na kung saan pwede kang mag-buy and sell ng cryptocurrency over the counter plus pwede kang mag-withdraw through ATM, no? Halimbawa, meron kang cryptocurrency, scan mo lang yung QR code. Ang lalabas na pera diyan is Hong Kong dollar. Let's say pupunta ka ng Hong Kong, hindi ka na magdadala or magpapalit pa ng pera na peso doon sa airport o kung saan mang foreign exchange. Ang gawin mo na lang, lagay mo sa cryptocurrency yung pera mo. Pagdating mo doon sa Hong Kong, maghanap ka ng ATM, marami doon sa mga gilid-gilid lang. Okay? Doon ka ngayon mag-withdraw. Kasi ang alam ko, mas malaki ang value na makukuha mo eh. Okay? Ayan, no? Ayan po. Yan po yung mga napuntahan namin na ilan lang sa mga crypto ATM na nasa Hong Kong. Okay? Yan yung mga coaches natin, mga pogi natin mga coaches. Coach Miko, si Coach Sherwin, si Coach RJC. Ayan, ang inyong lingkod, di ba? So, ayan, inikot po namin yan doon. Marami kami nakitang mga crypto project, crypto hub. Tapos, 2024, ngayong 2024, nung nakaraan lang, galing po yung mga coaches din natin doon sa Hong Kong, no? So, may mga videos din sila ng pagbisita ulit nila, pagtingin nila doon ng mga crypto ATM at mga over-the-counters na kung saan pwede kang bumili at magbenta ng cryptocurrency. Ayan, so may mga ano na tayo doon, mga subscribers sa Hong Kong, no? Lead by CGIT, kay Ma'am Rain, yan, kay Coach Rain at kay Ma'am Bina, no? Yung Hong Kong team. Ayan. Yan po yung mga leaders natin doon sa Hong Kong. Okay. So, meron naman dito sa Pilipinas yung Union Bank, no? Bangko po 'yan ha. No? Isa sa mga pinakamalaking bangko kay yung Union Bank. Okay? May credibility. Meron silang sariling Bitcoin ATM. Pwede ka magbenta o bumili ng Bitcoin sa Union Bank. Okay? So nakikita na natin yung adoption. Kaya tinawag natin corporations era kasi mga korporasyon na ang pumapasok sa cryptocurrency at bumibili ng Bitcoin. Okay? So tuloy natin. Ano-ano pa ba? So sa banking and finance, meron diyang HSBC. Ito yung mga bangko, no? Mga financial institution, no? Yung Visa, kilala niyo yan. Okay? Nakadapt na rin yan sa crypto. Supply chain, no? Nandyan yung Walmart, nandyan yung Ford, yung Unilever. Nag-adapt na rin po yan sa crypto.
Pag sa healthcare naman, nandyan po yung Pfizer, FDA, DHL. Okay? Insurance, no? Real estate. Actually, pati government, eh. Government of Dubai, 'di ba? Yung Seoul, yung Korea, at iba't iba pa ngayon, marami pa pong updates ngayon tungkol sa cryptocurrency ng mga country na nag-adapt na sa crypto at sa blockchain, no? Sa travel, 'di ba? Yung mga airlines, ganun din. Okay? So, kumbaga, totoo yung sinasabi na natin na we are already on the corporations era. Okay? So, tuloy natin. Ito po yung example or yung pinaka-graph nung Bitcoin since nung nagsimula siya. Okay? So, makikita natin ngayon yung journey ng Bitcoin papunta ngayon sa presyo na updated na price ngayon na nasa 66 to 67,000 dollar or naglalaro sa 3 million or 3.5 million. Okay? So, paano ba nangyari yon? Paano ba yung naging journey ng Bitcoin? So, nung time po ng 2009 or 2008, okay? Ito yung unang naging transaction ng Bitcoin, no? 2009, nagkaroon ng transaction ng Bitcoin. So, ang value pa lang ng Bitcoin is centavo. So, makikita nyo dito is 0.1 US dollar. So, parang sa peso, kung convert mo to, parang nasa 5 or 6 pesos. 'Di ba? So wala pa siyang value talaga. So yung mga pumasok diyan, yung mga IT guys, yung mga enthusiasts sa Bitcoin, no? So until such time po, etong time na to, itong range po ng time na to, no? Mapapansin natin dito, umakyat po yung value. Okay? Yung Pioneers era, pumalo po ng $10 yung presyo ng Pioneers era. Ibig sabihin, yung mga taong nagsimula sa crypto or sa Bitcoin, okay? Nagsimula sila sa $10, no? Umakyat yun ng centavo to $10. So malaking bagay na 'yon. Ilang percent na rin 'yon, di ba? So after niyan, 2009 to 2012, okay? Etong line na to, okay? 2009 to 2012. Next po na era diyan is yung speculators era. Kumbaga, speculative pa lang naman yung Bitcoin. Okay? Yung mga taong pumasok diyan, yung mga siguro, may kaibigan, kakilala na sinare sa kanila yung Bitcoin. And then, sige, tignan natin. Kasi umakyat na rin naman yung value. So, mag-invest na rin lang tayo. Okay? So, pumalo naman yung price po dyan sa $1,000. Okay? So, kumbaga hindi pa na nila alam kung ano pang mangyayari sa Bitcoin. Basta lang, naglagay lang sila, nag-invest lang sila. Pero, umakyat na po yung value sa $1,000. So, doon na ngayon nakita ng mga retail trader. Pag sinabing retail trader, ito yung mga individual na mga trader na nagtitrade sa forex or stock market. Nakita na nila yung potential nitong crypto. Okay, so tingnan natin. Okay? So, 2012 to 2016. Yan. Okay? So, next na era is yung retail trader. Sinasabi nating retail trader. So, 2020 yan. 2016 to 2020, yung mga nagsimula ngayon, makikita nyo sa social media, yung mga influencer, okay? Nagsimula yan sila halos 2016, 2015 sa cryptocurrency or Bitcoin, no? Diyan sila pumasok, yung mga retail trader. So ngayon, yung mga nakita nyong naging bilyonaryo, naging multi-millionaire sa cryptocurrency, diyan po yung nagsimula. Etong era na to, etong 4 years na to. Okay? Ngayon, anong era na tayo? Sabi natin, corporations era. So 2020, nagsaga ng pandemic, pumalo po ang presyo ng Bitcoin po. Alam nyo kung magkano? Nasa $69,000. 2001. Okay? Pumalo na siya ng $69,000 dyan. Tapos, dahil nga nagkaroon ng bear market, bumaba yung value ng crypto. Okay? Ang nangyari, okay? Nagkaroon ng opportunity dito sa side na to. So, dito tayo pumasok noong 2022. Ayan. So, kung makikita natin yung graph ng Bitcoin po, simula sa Pioneers era, okay? Simula sa Pioneers era, yung tinaas nito, yung next na taas, mas
malaki. Okay? Yung speculators era, mas mataas na yung retail trader. Nakapansin nyo? Yung next na taas ng corporations era, mas mataas na siya sa retail trader. Dito kaya, yung next na era po is government's era. Ano kaya ang mangyayari? Yan. Ito pong sinusundan na line na to, actually, nandito na tayo eh. 2024. Eh no? Pumalik na po ang presyo sa $69,000. Sa mga nakaposisyon o nakasabay dito, yung marunong maghintay, kumita na po. Yung mga hindi marunong maghintay, mga nag-sell noong 2023, 2022, hindi kumita dito. Okay? So patience is a must, di ba? So $69,000 right now kagabi nag-hit na siya ng $69,000 to 70. So ibig sabihin, sakto yung pinakpakitang graph dito. Kaya ito, kung susundan natin tong speculation ay yung projection na to, maaari pang pumalo po ang presyo ng Bitcoin to 100K pataas pa po. Pwede pong mangyari. Why? Kasi nga, no? Kasi nga, nahit na niya yung $69,000. Pag lumagpas na po yan sa $69,000, baka mamaya or bukas, pwede na pong umakyat po ang price. At ang mangyayari nun, kung isa ka sa mga ngayong merong cryptocurrency na nakatrade or merong kang Royal Q na, nakapasok ka na, isa ka sa mga masiswerte. Hindi nga lang ngayon eh. Nung nakarang linggo, nakarang buwan pa, 'di ba? Marami na pong kumita dito kahit yung mga bago lang. Tanungin niyo po yung mga kasama niyo dito, 'di ba? So ibig sabihin, nagpapatunay lang po na this is the opportunity. Wala rito yung opportunity sa taas, nandito ngayon. Okay? Bakit? Kasi anytime po, pwedeng mag-shoot up yung price ng mga cryptocurrencies. At sino makikinabang? Yung mga taong magde-decide agad na magkaroon ng cryptocurrency, mag-accumulate ng cryptocurrency. Okay? So, sir, paano kami mag-accumulate ng cryptocurrency? Hindi nga namin alam pa saan kami mag-uumpisa. Hindi na namin alam paano kami mag-trade. Hindi naman namin alam. Wala naman kaming idea paano mag-buy and sell dyan. Wala nga kaming alam saan kami magbabuy and sell. Huwag po kayong mag-alala. Kasi yun po yung talagang isi-share natin ngayon. Okay? So, mas papapadaliin po natin. Okay. So, dahil gusto mo na magkaroon ng cryptocurrency na ngayon pa lang dapat nakaposisyon ka na, okay? Para ma-take advantage mo, okay, yung panahon ngayon ng pag-akyat ng value ng mga cryptocurrency. So, anong gagawin natin? Kasi the only way para mag-accumulate ka ng cryptocurrency is through trading. Mag-trade ka. Kung di ka marunong mag-trade, ano yung gagawin mo? Okay? Ayan. So, basahin muna natin to. Additional reference or kumbaga proof na bakit aakyat yung presyo ng crypto or Bitcoin. Sinabi dito, no? Dati kasi ang Bitcoin is speculative investment. Kumbaga walang kasiguraduhan, speculative lang eh. Pero right now, ang Bitcoin po, naipasa na po yan sa stock market. Naging ETF na po siya. At tinawag na rin siyang new asset class. Ibig sabihin, panibagong uri ng asset. Di ba? Ang asset kasi pwedeng ginto, pwedeng real estate, di ba? Etong Bitcoin, naging new class asset class na siya. So kabilang na siya po doon sa tinatawag nating mga assets na kumbaga, pwede ka mag-own. Okay? So, ibig sabihin, dyan pala makikita na natin na pwede pong magpataas sa value ng crypto or Bitcoin. So, what to do next? Ano bang gagawin natin to prepare for the future? So, eto po yun. So, we need to accumulate and generate Bitcoin cryptocurrencies. So, paano tayo mag-generate? Through trading. 'Di ba? Yun po yung way natin. Through trading. So, paano tayo magte-trade? Okay. So, dahil hindi nga natin alam paano tayo magte-trade, sabi nga natin kanina sa simula pa, there is already an innovation happen. Kahit po sa trading, meron na tayong tinatawag na automations. Sino pong gusto ng automation sa trading? Di ba? Sino pong gusto ng automation sa trading? Taas ang kamay. Type 1.
Okay? Ayan, no? So, kung ibig sabihin, dito, sa automation na mangyayari, ito yung di-discuss natin. Ano ba yung gagamitin nating tools para i-automate natin yung buy and sell na kahit natutulog ka, kahit may ginagawa ka, kahit busy ka, merong magte-trade sa'yo 24/7. Okay ba yon? Hindi ka na, kumbaga, hindi ka na mag-aabang sa market pa, magbabantay pa ng mga presyo, basahin mo pa yung mga graph doon, mga charts doon, di ba? So, hindi mo na masyadong gagawin yun. Kasi nga, meron ng automation na mangyayari. So, ito po yung tinatawag nating Royal Queue. Ayan, no? Si Royal Queue, ito po yung tools natin. Kay Royal Queue kasi, once na nag-subscribe ka, okay, there are two ways na mag-accumulate ng cryptocurrency kay Royal Queue. Kung Royal Queue yung gagamitin mo. Number one is trading. So, automated po yung trading natin. Number two is subscription business. Okay? Ibig sabihin, dalawang ang pwede mong ways para mag-earn ka or mag-accumulate ka ng cryptocurrency. So, pag-usapan muna natin yung trading. So, this is the new generation trader. Kung may manual, merong automated. Okay? So, ito po yung certifications natin, no? Na which is we are registered, no, sa California. So, pwede niyo pong screenshot 'yan. Okay? Yan. So, mapapansin natin po, ang trabaho lang po ng Royal Q, hindi po siya investment company. Ayan, for disclaimer lang po ha. Baka sabihin nyo, ay, mag-i-invest ako sa Royal Q. Maling term po yun. Ang Royal Q po is not an investment company. Para sure lang po sa lahat. Para malinaw po sa atin. Royal Q is an app or tool para mag-automate po ng ating trading. It's a robotic, no? Para magamit natin yung serbisyo niya, we need to subscribe. Parang Netflix. Okay? Para makapanood ka ng mga magagandang movies, okay, sa Netflix, kailangan mo mag-subscribe, 'di ba? Para makagamit ka ng internet sa PLDT, kailangan mo mag-subscribe, 'di ba? Para makagamit ka ng Zoom at magkaroon ng 100 participants sa Zoom, kailangan mo mag-subscribe. And so on and so forth na mga, kahit nga sa Facebook para kung gusto mo, maging official yung account mo sa Facebook, para magkaroon ng kulay blue, kailangan mo mag-subscribe. Meaning, hindi po investment company ang Royal Q. Ano? Malinaw sa atin yon. This is not an investment company. This is only a tool for us to automate our trading dito sa tinatawag nating mga crypto bank or exchanger na kung saan dito lang dapat tayo nag-trade or nagba-buy and sell. Hindi natin ilalagay or ibibigay ang pera natin sa ibang tao or ipagkakatiwala natin yung pera natin sa ibang tao at sila po mag-trade. Hindi po ganon. Or sa robot natin ilalagay yung pera natin. Hindi po ganon. Dapat dito lang sa mga legitimate na mga crypto bank. Malinaw po ba? Please type 2 kung malinaw. Para alam natin, no? Kasi marami nagkakamali Okay? Baka pagkatapos nitong presentation natin anong inatinan nyo? Yung Royal Q, mag-i-invest ako doon. Mali po yun, no? Hindi ka mag-i-invest sa Royal Q. Gagamitin mo lang ang Royal Q for you to automate, no? Tools lang siya for us to automate our trading dito sa CryptoBank. Ayan, no? So, I hope malinaw po sa ating lahat. Okay, tuloy natin. So, ito po yung mga CryptoBank, no? OKX, HTX, ito po yung mga top 10. Okay? Indodax, Kraken, yan po yung mga ginagamit talaga. So, kumbaga, dyan ka lang talaga magba-buy and sell. Kahit naman wala yung Royal Q. Kahit wala po ang Royal Q, dito sa mga to, pwede kang mag-buy and sell dito manually. Kaya nga lang, dahil nga, busy ka, marami kang ginagawa, or hindi mo naman alam paano mag-trade, para hindi ka mawalan ng pera, edi mag-Royal Q ka na lang para may nagtitrade para sa'yo. Okay? So, kumbaga, in behalf of you, meron mong gagawa ng buy and sell. Yun po si Royal Q. Okay. So, ang strategy ni Royal Q is quantitative. Pag sinabing quantitative, isa lang ibig sabihin yan. Mathematical. Okay? So, mathematical, calculated niya yung market. Ibig sabihin, kinakalculate niya yung market, every percentage niyan, every milliseconds niyan, tinitignan niya kung bumababa, tumataas yung market. At doon siya mag-i-execute kung ano po yung pinogram natin sa kanya. Okay?
So ganun po yung ginagawa ni Royal Q. So si Royal Q is isang tools na which is nagsasubscribe tayo for us to use the service, no? Para i-automate yung trading natin dito sa mga exchanger na po na ito. Ayan, no? Dito tayo naglalagay ng capital natin. Okay? Ang sinasuggest nga natin dito si HTX eh. Kasi dito, kung dito ka sa Pilipinas, HTX sinasuggest natin yan. Kahit naman sa ibang bansa, kung mada-download mo HTX. Kung hindi, pwede naman gamitin mo to yung iba. Okay? Ayan. So, ang trabaho ni Royal Q po, kinoconnect natin siya through Application Programming Interface. API, parang security in short, no? Kung ano lang yung papayagan natin dun sa Royal Q, sineset up natin yun dun sa CryptoBank natin. Kumbaga, kung ano lang yung access niya. 'Di ba? So ang bot, ang primary objective niyan for us to gain profit or generate profit for us depending on the market volatility. So ano yung ginagawa ng robot natin? Yan. So ang ginagawa po ng bot natin, okay? Pag pataas yung market, no? Magbabay siya and then pag nakikita niya may opportunity to sell, magse-sell po siya. At least 1%. Pag bumababa naman po yung market, ang ginagawa po ng robot natin, okay? Kasi meron tayong tinatawag na quantitative strategy. Meron po tinatawag na mga margins. Okay? Ibig sabihin, magbabay siya dyan, pababa. Okay? Hanggat hindi pa tumataas yung market. Or, let's say ganito, nag-buy siya rito. No? Then bumaba, nag-buy ulit siya. And then, umakyat na yung market. So, pwede na siyang mag-sell dito. So, ibig sabihin, kahit pababa yung market, no? Meron pa ring up and down kasi yan eh. Yan, no? So, pwede siya mag-sell dito. No? Pwede siya mag-sell dito. So, ganun po yung ginagawa ng bot natin, which is pinoprogram natin yon, yung tinatawag nating setup, no? So, yun yung ginagawa natin. Alright, so let us continue. So, sa bot, kapag manual, pag sa manual trading, kailangan mo mag-aral ng technical analysis, news, emotions, kailangan mong makontrol. Sa bot po, live data yan. Okay? Ang bot na po nag-aabang dyan ng market. Wala siyang emosyon. Quantitative strategy po yung ginagamit natin pag set up ng mga parameter or instruction natin sa bot. Okay? So, once po, no, na gusto natin na kumita, okay, ganito po ang ginagawa po ng robot natin. Tingnan ko kung makakapag-share ako. Share natin yung isang ano. Yan. Okay. Okay, natututo po ba? Please type 3 kung natututo po kayo. Ayan, thank you so much po. So, our goal is to educate people, no? Bago tayo pumasok dito sa ating opportunity na to. Yan. Nakikita na po ba yung aking screen? Okay. Ayan. Okay. So, mag-share tayo. Ito po yung actual, no? Baka kasi sabihin ng iba, ay, parang puro naman presentation, wala ka naman pinapakita actual na kung paano ginagawa. Okay, so, ito po yung tinatawag nating trading view. So, pinapaliwanag dito sa ating trading. Pero dito, pahapyawan lang natin para magkaroon kayo ng idea. So, this is the actual na ang ginagawa po ng bot natin. For example po, katulad nito, no? Pag paakyat po ang market, okay? Pag paakyat po ang market, ang ginagawa ng bot natin, every 1%, no? Let's say, nag-trade ka rito, nag-buy ka rito. Yan. Yan. Okay. Yan. Nag-buy ka po rito. For example, no? Ngayon, ang gagawin po ng robot, kapag ang market po umakyat ng 1%, no? Gagawin niya, magsisell na po yan. Let's say, yan, umakyat siya rito, 1%, magsisell na po yan. Eh, umakyat ulit ng 1%, sisell ulit.
ulit yan. Hanggat nakikita niyang may opportunity to sell. Okay? Hanggat sa merong po yung ano meron po yung hindi po yung tuloy-tuloy na akyat. Meron po yung up and down. So, kung makikita ng bot na ito, for example, itong green na to na nakikita natin, itong akyat niya is sabihin natin 5%. Okay? So, ang gagawin ng robot niyan, iti-take advantage niya yan. Pag pumalo ng 5%, so within that area, pwede na siyang mag-sell. Okay? So, may setup po yan. May sineset po tayo niyan. So, hanggat marireach niya tong pag-akyat ng market, na take advantage niya na yung pagbulusok nitong market na to. So, ganun po yung ginagawa ng bot. Kahit kung that time tulog ka, may gagawa pong ng buy and sell para sa'yo. What if naman pagpababa po yung market? Okay? So, ang ginagawa natin, nagsiset tayo ng mga margin. Ano po yung mga margin na yan? Pag sinabing margin, ibig sabihin, yan po yung time na kung saan, pag bumababa ang market, bumibili po yung bot natin. Okay? Halimbawa, nasa taas ka na. Okay? Ang gagawin ng bot, pag bumaba, bibili siya dyan. Okay? Halimbawa, bumaba ulit. No? So, another buy ulit si bot natin. Medyo mabagal kasi yung ano ko. Tuma So, attend na lang po kayo ng training. Meron po tayong training dito. So, ang nagtitrain nito is si Coach Miko. Ayan. So, tuloy na lang natin yung presentation. Mas maganda sana kung... Okay? So, kumbaga, kung makikita natin yung ginagawa ng bot natin, it's all about automation. Okay? It's all about automation, guys. Share ko na yung aking ano. Ah, yan. Okay. So, malinaw po ba? Nakikita nyo? Yes, okay. Loading lang wait lang po. Okay, so tuloy natin. So, ang ginagawa ng bot ganito. So, actual po na, kumbaga, ang sineset natin sa kanya ganito. Ito yung default na ginagawa niya. Nag-start siya ng trading. Makikita natin yung market kanina, may ups and down, di ba? So, pag umakit yung market, ginagawa ng bot, start siya ng trading. Kailangan niyang maabot itong 1.3%, no? Okay? Pag umabot po ng 1.3%, standby si bot. So, anytime pwede siya mag-sell dyan sa area na yan. So, kapag nasa 1.3% na siya, tapos bumaba ng 0.3, that's the time na kung saan mag-execute na ng sell yung robot. Pag nag-execute na ng sell yung robot, meron ka ng profit na 1%. Kasi 1.3 minus 0.3 is 1%. Nagets natin? So, ganun siya mag-trade. What if, sir, 1% lang ba yan? Okay? What if yung market umakyat ng 10%? Okay? Pag umakyat ng 10% ang market, ang mangyayari po doon, mag-standby si bot dyan. So, anytime titignan niya kung aakyat pa or bababa. Pag aakyat, take advantage pa niya, hindi pa yan mag-sell. Okay? Pag bumaba ng 0.3, diyan na siya mag-execute ng sell. So, ang mangyayari, meron kang malinis po na income or profit na 9.7%. Depende po sa capital na pinatrade natin sa kanya. Or nakaposition na capital dun sa account mo. So, ganun po yan, no? So, cycle po yung ginagawa ng bot natin. So, kailan ulit siya bibili? Nakasell na siya, di ba? Kailan ulit siya bibili? Bibili siya kapag ang market umakyat ulit ng 0.5 tsaka mag-execute siya ng buy. Okay? So, ulit-ulit, no? 1.3, tapos bumaba ng 0.3. Pag bumaba ng 0.3, sell siya. Antayin niya ulit umakyat ng 0.5, tsaka ulit siya bibili. Cycle lang po. Kaya ang bot natin, hindi po siya nagsesell ng loss. Hindi siya nagbebenta. Hindi siya nagsesell ng palugi. Kasi ang bot natin, nagtitrade lang po yan sa spot market. Ang spot market po, yan po yung market na kung saan kahit bumaba yung asset mo, kaya mong mag-hold, hindi ka naliliquidate. Okay, doon lang po nagtitrade yung robot natin. Pero meron tayong futures, hindi natin lang pa sinasuggest, no? Okay, so ito po yung actual na ginagawa ng robot. Kaya pansin nyo po dito, no? Ayan. Pansin nyo dito.
Habang bumababa ang market, buy siya ng buy. Yan, buy siya ng buy. Pag umaakyat naman, kahit, ayan, makita niyan, let's say ito, ang akyat nito is, sabihin natin, 1%, nag-sell na, di ba? Kung ikaw yan, hindi mo kayang abangan yan. Maaabangan mo nan, mapapagod ka, di ba? Okay? Kasi minsan, let's say, nandito na yung market, di ba? Hindi mo na take advantage kasi nagkakaroon ka ng emosyon. Ay, stop na natin dito. Take profit na natin, no? Eh, paano kung nandito pa yung market, no? Hindi niya na take advantage. Ganun po, no? Okay? Kung manual, compare sa robot. So, ayan. So, ganun po yung ginagawa ng bot natin. Pag bumababa, bibili ulit siya, and then, sisell siya pag umaakyat yung market. Kaya natitake advantage niya. Okay? Actual po ito. Okay? Tuloy natin. Sabi kanina, parang may nabasa ako, no? Asan daw yung history na mga profits? Ayan. So, ito, updated naman to. Hindi lang yung ngayon. Pero ito ay last February, no? Ayan, updated, oh. Okay? So yung iba, hindi natin na, kanina may mga nag-share ng income nila. Kanina lang, simula lang nung kagabi, merong kumita ng $91, di ba? Start nung kagabi nag-add nung ano niya, capital niya, kumita siya ng 91. Tuloy-tuloy pa hanggang ngayon kasi hindi pa natatapos yung 24 hours. So, eto po yung income, no? Mapapansin natin to, February 20, nag $900 siya dito. Nung 21, nag $225 siya. 22, nag 285. Okay? So, pag tinanong niyo ako, meron ba siyang stress dito? Wala. Bakit? Nakabang ba siya sa market? Hindi. Sino gumagawa? Robot. Goods or very goods? Kayo na po ang sumagot. Yan. Di ba? Ayan o. Okay? Iba-iba po ang profit natin ha. Kasi nakabase sa market at sa laki ng capital natin. So, kaya pansin nyo dito, magkakaiba sila ng profit. Okay? So, yun po yung mga example natin. Baka meron pa. Ayan o. Yan yung mga ibang example pa natin. So iba-iba ang profit po yan. Depende po sa capital mo at sa galaw ng market. So right now, marami pong kumikita, marami nag-earn, no? So wag mo nang patagalin kasi ganun din naman, no? Kung sasali ka, edi ngayon na para magkayon ka na rin mag-earn, no? So take it for example, itong tao na to, no? Ang kinikita niya umabot po, may araw siyang kumikita siya ng 66,000, 45,000, 67,000, 139, 54,000. So ang puhunan niya dito is 2 million. Okay? So, ang nangyari sa kanya, sa loob ng 6 days, kumita po siya ng 489. Ito, anong date yan? Nandyan, no? Since 2021 po, yung effective or yung pasasabi natin gaano ka-effective yung bot, since 2021 tong result na to, hanggang ngayon, nagke-create siya ng result. Kaya nga, yung total result ng lahat ng mga nagtitrade sa Royal Q is umabot na po ng 152 million US dollar. Meron na tayong 2 million plus subscribers. Kaya dumami siya ng ganun. Kasi since 2021, yung kanyang result na nabibigay or nagagawa, no, ay tuloy-tuloy hanggang ngayon, mas nag-improve pa. Kasi merong mga features pa tayo na nag-update na eh. Okay, so itong tao na to, merong puhunan na 2 million. So pagpalagay natin, hindi niya nakilala si Royal Q. At yung 2 million niya, ipinang-open niya ng business. Like coffee shop, for example, kasi nauso na yung coffee shop ngayon eh. So, bibili ka ng coffee machine, bibili ka ng kape, magbabayad ka ng empleyado, okay? Or magbabayad ka ng renta, pambayad mo ng tax. Yung 2 million mo, hindi na siya pera. Nagets natin? Okay? Para mabawi mo yung 2 million mo sa coffee shop, kailangan mong kumita. Kailangan mo mag-ROI. Ang ROI po, nangyayari yan. Hindi yan mangyayari ng isang buwan, 2 buwan. Taon po yan. 3 taon, 5 taon. Okay? Okay, compare natin siya dito. Yung 2 million niya, nilagay niya dito sa Royal Q, pinatrade niya. Okay? Kinonvert lang naman to sa crypto. Crypto is still a money. Pera pa rin po ang crypto. So, yung 2 million mo, pera pa rin. Kumita po siya ng 489,000.
may neto kang 489,000. Yung 2 million mo, buo pa rin. Pera pa rin siya. Convert mo sa peso, 2 million pa rin yan. May malinis kang 489. Wala kang overhead expenses. Wala kang binabayarang tao. Wala kang nasisirang mga produkto o hindi nabibiling produkto. Yun ang advantage. Nakuha mo. Di ba? So kung may pera ka, pwede mong gawin yan dito. Okay? So tuloy natin. So, dahil gusto mo na, let's say, coach, gusto ko na mag-start. Ano bang gagawin ko? Unang-una, mag-ready ka na ng pang-subscribe, di ba? Subscription po natin is 120. Okay? $120. I-take advantage mo na tong $120 na to kasi dati 100 lang yan eh. Baka bukas o sa mga susunod na araw, baka wagiging 140 yan. Kasi nga, ang taas na ng demand ng Royal Q eh. Hindi natin alam, di ba? Okay? Kaya habang 120 pa lang, i-take advantage mo na yan. Okay, wag mo nang antayin mag 140 yung subscription. Okay? So, more than 2 million plus na tayo. Okay? Users natin all over the world. Wala lang dapat patunayan si Royal Q. Tanungin na lang natin yung mga taong nandito, di ba? Okay? Never on leave, doesn't fall sick, doesn't need to eat and rest, doesn't need to go to toilet, doesn't sleep, always working 24/7, 365 days. Ganong katindi. Kumbaga, para kang mga empleyado na 24/7 nagtatrabaho sa'yo. Okay ba yon? Plus, meron tayong gas fee, no? Ang gas fee po is included kahit mag-manual trading ka, kahit wala kang robot, may gas fee pa rin po yan. Okay? Kaya hindi po yan bago yung gas fee na yan, no? Baka magtaka kayo eh. Bakit may gas fee? Ang gas fee po, binabayad yan sa network protocol, no? Yung pag transact ng completed, no? Kasi may mga network tayong ginagamit. So, binabayad natin as gas fee. Okay? So, ayan. So, halimbawa, no? Sir, hindi naman kasi ganun kalaki yung pera ko eh. Kumbaga, gusto ko lang mag-start lang talaga sa Royal Q ng minimum. Kumbaga, minimal lang. Pwede ba yon? Yes, pwede. Pero, para lang makasabay ka pa rin ngayon sa pag-akyat ng market, alangan naman, antayin mo pa yung ipon mo para ka magkaroon ng mas malaking puhunan sa pagtitrade. Eh, meron tayong solution para dyan. Sabi nga natin, there's two ways here in Royal Q. Una, AI trading. Pangalawa ay subscription business. So, paano yung subscription business, sir? Paano naman kikita ng cryptocurrency dyan or USDT? Okay? So, dito, ang subscription business ay same sa business model na ginagamit ng Netflix, Prime Video, HBO, YouTube, Disney Plus, at iba't iba pang mga platform. Okay? So, Spotify, YouTube, 'di ba? Nagsasubscribe ka diyan. PLDT, okay? Para magamit mo, kailangan mo mag-subscribe, 'di ba? So, take it for example si Netflix. Sorry. Si Netflix po, meron niyang 203.7 million subscribers all over the world noong 2020. Ngayon, okay? Yung 200 million na yan, magbayad lang yan ng $10 per month. Meron ng kinikitang 2 billion US dollar si Netflix sa peso pag kinonvert mo nasa 116 billion. Good business ba yung subscription business? Yes. Kasi monthly nagsasubscribe kay Netflix eh. Okay? Ang kagandahan pa sa subscription business model, eto. Number one, why subscription business model? Number one, no shipping cost. Hindi ka na nagbabayad ng mga shipping kung ano-ano pang papadala mong product. Wala kang binibentang pampaputi, pampaganda, or kung ano pang mga product na may expire na din at hindi naman minsan nagsisend sa iba. 'Di ba? Hindi naman napapadala kasi may mga countries na bawal tong product na to. So hindi ka makakapag-expand sa ibang bansa. So gives you a lifetime passive income. Ang kagandahan sa subscription business kasi kapag tuloy-tuloy na nagsasubscribe, nakikita yung result lalo na sa Royal Q, tuloy-tuloy nagsasubscribe yung mga tao. Stable income unlike selling of tangible products. Sa tangible products, walang benta, walang kita. Walang recruit, wala kang kita. Hindi katulad dito sa Royal Q, no? Trading po ang main business ng Royal Q.
Okay? Kahit wala kang recruit dyan, kahit wala kang binebenta dyan, tuloy-tuloy pa rin ang trading ng bot. Kagandahan nun, hindi naman ikaw yung nagde-trade eh. Robot pa rin eh. Kaya, yun yung advantage. Worldwide po ang market. No, no boundaries. Yun sinasabi natin. We can expand our business worldwide. Bakit? Gawin mo lang, sabihin mo, taga US, o sige, download mo yung Royal Q, gamitin mo yung Kraken, di ba? I-bind natin yan. After ma-bind, set up. Tapos na, business. Okay? May kausap ka sa Hong Kong. Okay, download mo yung Binance. I-connect mo sa Royal Q mo. I-set up natin. Tapos, business. No boundaries, not affected by lockdown. Minimal overhead expenses. Okay? Wala kang mga babayarang rental, salaries, at etc. Okay? Sa Royal Q po, 2 million na po yung users niyan. Updated po na total profit na ng mga user is 152 million plus. 200 plus countries. Punta kayo sa website, type nyo yan. www. Eto, Royal Q, okay? Royal Q, may S sa dulo, .com. Okay, para makita nyo. Tutuloy natin. Okay. So, meron kasing reward program yung Royal Q, no? Dahil nga, kapag ginawa mo ng subscription business, mag-earn ka ng, mag-accumulate ka ng cryptocurrency, yung USDT, no? Halimbawa, subscriber ka na ng Royal Q and minimal lang talaga yung pangkapital mo, ito yung gagawin mo. Okay? Paano yung gagawin? So, ganito po yung kitaan. So, number one, ikaw ay nag-subscribe. Ang gagawin mo, may sarili ka kasing link dyan. Yung link mo, i-share mo sa ibang tao. Okay? So kapag na-share mo yung link mo, tapos yung tao na to, si A na to, nag-subscribe sa'yo, under dun sa link mo, meron kang marireceive na $30. $30 is already 1.6 or 1.7 sa peso. Nakuha mo? Okay? May isa kang kaibigan na kilala mo, interested sa crypto. Hindi niya alam paano magsimula. Sinira mo ng Royal Q, umaten sa Zoom. Okay? Nag-subscribe, may $30 ka. Another po, no? Nakakilala mo, nakita niya sa Facebook, nag-post ka. Nagtanong, ano yan? Attend ka sa Zoom. Attend sa Zoom, naintindihan niya, nag-subscribe. $30 ka. Unlimited po yan. Wala po tayong left and right, binary, walang ganun. Pairing, walang ganun. Kahit ilan po yan, no? Okay? So, unlimited yung $30 mo. Plus, eto pong mga tao na to, may pinapatrade sa robot yan. Tama ba? May pinapatrade, maaaring tong capital nito $100, ito $1,000, ito $500, di ba? May pinapatrade yan. So bawat profit nila, kung kumikita yan every day, meron ka ring pumapasok na commission mo. Okay? Dahil ikaw yung nag-share ng link or ikaw yung pinanggalingan ng link, meron kang 20% doon sa gas fee nila. Ibig sabihin, pag nag-earn po yung robot nila or nag-earn, nagpa-profit sila, meron kang 20% po doon na pumapasok sa asset mo as USDT o US dollar po yun. Di ba? Okay? So, tuloy natin. So, hindi dito yung walang benta, walang kita, di ba? Hindi. Robot naman yung nagtitrade dyan eh. Hindi naman tao. Okay? So, tuloy natin. So, meron pang isang rank, no? Kapag na-reach mo yung requirement dito ng pagiging V2, para ka maging V2 kasi, kailangan mo lang ng 3 referrals. Ibig sabihin ng referrals, naka-direct sa'yo yung link. Once na naka-refer ka ng tatlo, at yung tatlo na yon na i-refer din nila sa mga kaibigan nila, pumalo po ng 17, yung na-i-refer nila, at total po niyan ay naging 20. Total po ng tao mo, 20. Under sa organization mo, sa community mo. Ang mangyayari dyan, mapopromote ka sa BI2, BIP2. Sa BIP2 po, ang reward mo dyan, kikita ka ng $40 every time ikaw yung mag-share. Ikaw yung magre-refer. Okay? So, meron kang 30% sa team reward. So, paano nangyayari yan? So, ganito po. Explain natin. Okay. So, halimbawa, nag-refer ka, ni-refer mo si D. Okay? Ngayon, pwede kang kumita ng $40 dyan. Sa lahat ng i-refer mo na, $40 ka na, hindi na $30. What if, sir, what if etong si D nag-refer din? Meron pa ba akong kikitain? Yes.
meron ka kasing $10 doon sa every referrals nung mga ni-refer mo. Okay? So meron ka pang $10. Hindi na masama, 560. Di ba? What if etong mga tao na to under your organization sa loob ng isang buwan or isang linggo nakapag-refer sa anim. So sa bawat isa meron ka pang $10 diyan. Okay? So kumbaga yung na-earn mong USDT, pwede mo na yung ipangdagdag dun sa capital mo o kaya pwede mong i-withdraw. Nasa sayo 'yan. Ikaw lahat may control niyan. Wala po ditong schedule ng payout, kung kailan, sa isang linggo pa, walang ganun. Ikaw ang magde-decide. Kahit ngayon, madaling araw, kung gusto mong kunin yung pera mo, kunin mo. Di ba? Ikaw po may control niyan. Okay? Okay. Plus, dito po, lahat yan may pinapatrade sa robot nila, tama? Ngayon, nag-earn yan. Once po nag-earn tong mga to, meron kang 30% sa lahat po ng earnings nila sa trading ng robot. Okay, bukod pa doon sa mga referrals. Okay? So, hindi ka lang kumikita sa referrals, pati po sa trading profit din. Ayan. So, ito pong isa sa pinakamagandang rank din, yung B3. Yung B3 kasi, ang kailangan mo referral dyan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang tao. Doon sa limang tao, dapat yung tatlo doon ma-promote as BIP2. Ibig sabihin, dapat umakyat yung rank nitong tatlo na to sa BIP2. Okay? Tulungan mo to umakyat ng BIP2, tulungan mo umakyat ng BIP2, tulungan mo umakyat ng BIP2, magdagdag ka lang dalawa, BIP3 ka. Okay? And total of your organization dapat umabot ng 100. Okay? So B3 ka na. Ano yung reward ng B3? Every time po, oh, every time po na ikaw nagsishare ng Royal Q or ng link, meron kang $50. Yan, no? May $50 ka. Magkano sa peso yan? 2.7. Eh, wala pang bawas yan. Walang tax. Kasi pag kinonvert mo yung USDT sa peso, kung ano yung conversion yun, kung 56 yan, times 56, kung times 57, times 57. At yun ang marireceive mo sa bank account or GCash mo. Okay? So, meron ka pang indirect referral dyan. Halimbawa, nag-refer sila, no? Sa loob ng isang buwan, nakapag-refer sila ng 20. Itong mga 100 tao na to, sabihin na lang natin, sa loob ng isang buwan, naka-refer ng 20. So, yung 20 na yon times mo yon sa $20. So, meron kang extra na $400. So, that is only for indirect. Wala pa, hindi pa kasama yung direct mo. At the same time, lahat ng tao na to, meron pong pinapatrade sa robot nila. Meron kang 40% dun sa kita nila sa gas fee na 40%. So, may pumapasok pa sa'yo sa trading profit nila. Okay? So, yun po ang kagandahan sa subscription business. So, hanggat sa tumaas po yung rank natin, B4, B5, B6, yan ang pinakamataas na rank. So, ito po yung mga example na ginawa nila yung subscription business, no? So, example natin dyan, itong tao na to, nagsimula lang naman siya sa maliit lang din. Kumbaga, nag $30 lang din ang kinita niya dito nung April, nakalagay dito, 2021. Ang ginawa niya, shinare niya pa yung Royal Q dahil maganda nga, maganda yung Royal Q, shinare pa niya sa mga kilala niya. So, next day, etong tatlong tao nag-subscribe sa kanya, kaya siya naka $90. So, meron na siyang almost $120. Ang tanong ko po dito, bawi na ba ang puhunan niya sa subscription? Sige po, sagutin niyo ako. Yes or yes? Okay? In 3 days, nabawi na niya yung subscription. Tama ba? Kasi 120 lang naman ng subscription eh. Okay? Ayan. So, ibig sabihin, wala nang risk kasi nabawi na yung puhunan niya eh. Yun lang naman ang binayaran mo, subscription eh. Yung capital mo naman, sa'yo naman yan eh. Okay? So, ngayon, tinuloy-tuloy po niya yan. Yan. Tinuloy-tuloy po niya yan. Hanggat sa
pumalo po ng 1,300, 1,400, 1,600, 1,200 hanggat sa pumalo po ng ah 50K a day ang kinikita po ng tao na to. Okay? So anong business ang gagawin mo? Wala kang babayarang overhead, wala kang taong babayaran, wala kang iniisip na mga product na may expire, which is nagiging consistent pa yung kita. Lalo na pag maganda yung market. Okay? Yun po ay sa Royal Q. Okay? Yung subscription business, hindi kasama dito yung kita sa trading ng bot. Yan. So ito yung mga potential income na pwede pong mangyari sa atin, no? So based po sa mga ranking. Yan. So ito naman, ang story nito, baka kasi sabihin nyo, Sir, kailangan pala ng maraming tao dyan. Hindi ako magaling mag-recruit. Ayan. Etong tao na to, 28 lang po ang kakilala niya. 10 dyan, nag-download lang ng Royal Q. Yung 18, nag-subscribe. Baga, nag-subscribe. Okay? Nagbayad sa bot ng subscription. Ngayon, na-duplicate po ngayon yung 18 na yan into 16,689 activated. So, ano nangyari dito sa account niya? Ito po. Yan. So, ito po ngayon, tong tao na to, ang rank po nito ay VIP 6. Ibig sabihin, ito yung pinakamataas na rank. At ngayon, itong VIP 6 po, kumikita po yan ng 11,700, 11,600, 11,400, 12,400, 11,500. Ibig sabihin, itong tao na to, kumikita po ng average sa isang araw ng 550K a day. Di ba? Okay? Ayan. So, yun po ang advantage ng subscription, no? So, mapapansin po natin, sa loob po ng ah, journey niya sa Royal Q, pumalo na po ang income niya dito sa 38 million. Yan, no? 2021 pa lang po yan. What if po ngayon? What if po ngayon? Di ba? Mas malaki na siguro. Okay? Yan. So, yan po yung mga example natin. At meron pa siyang araw, no? Na kumikita siya ng isang araw ng 65,000. Kumbaga, 3.2 million isang araw na kinikita niya sa peso. Saan galing to? Every month po kasi, may tinatawag na profit sharing. Yung profit sharing po, ipagsasamahin lahat po ng sales ng Royal Q, paghahati-hatian ng mga B6 yan. 10% po doon, paghahati-hatian ng mga B6. So, yun po yung tinatawag nating profit sharing. So may nare-receive po yung mga B6 every first day of the month. Kaya mapapansin mo dito, ba't ang laki ng kinita niya? Saan galing yun? Sa profit sharing. Okay? Grabe, isang araw lang, buhay na. Kahit isang taong ka lang di magtrabaho nun. Di ba? Ayun. Sabi niya nga, today is a great day. I just paid my first million dollar. This is a great achievement in my life. I like not believing in a short time my life has changed 360 degrees and my success inspires you all. Okay? So yun po yung naging journey po nitong taon na to, no? Baka sabihin niyo sir, baka siya lang naman ang kumikita. Ito po updated, isa sa mga kasama po natin dito. Ayan o, 2024 po yan. Ayan o, January. Ayan o, sa January pa lang, kumikita na to ng more or less nasa 20K per day. Anong trabaho ang gagawin mo dyan, di ba? Pag per day gustong kumita ng 20K. Ito naman, parang mga almost 7 to 10 oh 7K per average niya. Okay? Ito rin mga nasa more or less nasa 15 to 20,000. Okay. Ito po ay subscription na income. Hindi po kasama yung pinapatrade pa nila. Iba po 'yun, no? So dalawa kasi ang earnings po dito. Okay? So yun po yung advantage ng Royal Q. So meron ka ng AI trading na nagtitrade para sa'yo, meron ka pang business na pwede mong gawin, na which is, paka-generate ka ng cryptocurrency, pwede mong ipatrade sa bot mo. At the same time, kung kikita ulit yun, di ba? Lalo pong lumalaki yung income natin. So yun po yung advantage ng Royal Q. Yan.
So, right now, dahil alam mo na, naintindihan mo na, so ang unang ipe-prepare mo syempre, yung subscription. Okay? Ibig sabihin, ayan, nawala ako. Sa subscription po, no? Meron kang babayaran na 120. Okay? Ito yung subscription, $120. So more or less ngayon sa peso parang naglalaro ng mga 6.5 to 7K. Merong gas fee po yan na $20, nilalagay natin yan dun sa Royal Q, no? Para dun sa kukuha ng gas fee. Suggested initial trading capital, that is $100. Ibig sabihin, ikaw na yan. Kumbaga nasa sayo na yan kung magkano ipatrade mo. Pero ang suggested natin $100. Meron tayong transfer fee from HTX to Royal Q, $1. So all in all, sa minimum requirement, pwede kang mag-prepare ng 241. So sa peso po, naglalaro po yan ng mga 14K. Okay? So kung wala ka namang 14K at meron ka lang 7K, unahin mo muna yung subscription. Yung subscription. Magkakaroon ka na ng link, pwede mo lang i-share yung Royal Q. Mag-refer ka ng apat, di ba? Apat na tao. Yung apat na tao na to, kikita ka ng 120. Tama? Yung 120, hatiin mo dito sa suggested trading capital at saka yung gas fee. Nabuo mo rin. Okay? So, yun lang po. Ganun po yung mga diskarte. No? Okay? Tuloy natin. Ayan. So, may mga training tayo dito. Actually, yung mga pinoprovide po natin training para po yun sa team natin. Baka may kakilala kayo or may nag-invite sa'yo na hindi po natin ka-team, hindi kasama sa team natin. Siyempre, iba ang sistema po nun. Pero sa atin, ito ang sistema natin. Ito yung sinusundan natin. May mga trainings tayo. After you join, you subscribe, kailangan mong umattend ng tinatawag naming affiliate and trading orientation. Kasi doon ino-orient natin lahat ng mga bago. Ano yung next na gagawin natin after we subscribe? Okay? So kung ngayon, naintindihan mo na yung konsepto, pwede mo na ngayon i-message yung taong nag-invite sa'yo. Pasalamatan mo. Kasi na-share sa'yo yung opportunity na to. Hindi niya sinarili. 'Di ba? Marami kasi diyan na ayaw mo na, hindi ko na i-share, 'di ba? Sinasarili natin yung blessing. Huwag po tayong maging makasarili. Kung kumikita tayo, edi share natin lalo na kung legit. Yung mga scam nga no. Grabe, no? Ang dami nagsi-share ng scam. Ito legit. Bakit ayaw mo i-share, 'di ba? Share mo. Win-win situation naman. Nakatulong ka na, kikita ka pa. Okay? Number two, kapag nag-register sila, nag-register ka, gagawa ka ng account ng CryptoBank, gagawa ka rin ng account ng Royal Q. Kukunin mo yung link doon sa taong nag-invite sa'yo. Tapos, ready to activate. Ngayon, magpa-assist ka doon sa taong nag-invite sa'yo. I-assist ka po nun. Okay? Ayan. So, yun po yung process natin. No? Ayan. So, may mga trainings po tayo. Ito po yung Team Eternal Support System. Meron tayong mga pre-training. Affiliate and Trading Orientation. Nangyayari yan every Tuesday. Dalawang ano yan, dalawang training yan, no? It's either affiliate and trading orientation every Tuesday or today technical and fundamental training. Number two, concept of Royal Q. Ito yung IBP natin. How to build community traders, how to achieve higher rank, and how to earn big through subscription business. Yan po yung mga tinitrain po natin dito. Yan. So ito po yung nakikita natin, yung mga pioneers before, yung mga unang kasama natin dito sa Royal Q. So ito po yung mga core natin, yung mga leaders po natin na talagang walang kapaguran, walang kasawa-sawa na pag-guide sa ating mga leaders, subscribers under the organization, no? So makikita nyo yan sila sa mga Zoom natin. Sila rin po yung mga speakers natin. Kasama na po ako dyan at si Coach Sherwin, Coach RJC, si Coach Louie, si Coach Patty, and Coach Miko. Ayan, congratulations pala kay Coach RJC and Coach Louie kasi may bago ulit tayong V2, si Sir Jael at si Ma'am She, no? Si Ma'am Cheryl from Baguio. Grabe yung Baguio, no? Ang lakas. Okay. Ayan, congratulations po. Send naman tayo ng hearts and confetti sa ating mga coaches, no? Coach RJC and Coach Louie. Ayan. So, congratulations po. Ayan, and of course,
mga travels natin, no? Pupunta tayo sa ibang bansa like Hong Kong, Malaysia. Sa Hong Kong kaya kami pupunta doon, meron na tayong team. Okay, sa Malaysia naman, pumupunta tayo doon, umattend po tayo ng training. Okay? Ayan, may mga event din tayo offlines. Okay? Ayan, no? So ito yung mga nangyaring mga events natin. Sa Malaysia, no, international event training natin sa Malaysia. Okay? Ayan, no? Dito naman 'yan sa Pilipinas no nakaraang November. Okay, event po natin 'yan. Okay. Yan, no? Ito yung nangyaring event, no? Road to V6 na event natin dito sa Pilipinas. Okay. So sabi nga natin, your dreams won't adjust for you to achieve them. It is you who will adjust to your dreams, no? Pinakita na natin sa atin yung opportunity. Sinare na sa atin, may mga tao pong ginamit bilang instrumento. Maaari ngayon, Lord, pengi ako ng opportunity, no? Bigyan mo naman ako ng blessing, Panginoon, 'di ba? Nagdadasal tayo. Okay? Ngayon, binigyan na tayo ng opportunity. Pero, eto po, sa atin pa rin, tayo pa rin ang magde-decide nun. Nasa mga kamay pa rin natin yung success. Okay? Tayo pa rin ang gagawa ng success natin. Tayo pa rin yung tatrabaho ng success natin. So, nakita mo ng opportunity, kailangan i-grab mo na yan. Huwag mo nang pakawalan, palagpasin. Alright? So, yun lang po. Hanggang doon lang po yung ating presentation. Thank you so much po sa lahat ng mga naka-attend ngayong gabi sa ating webinar. Hopefully, marami tayong natutunan lalo po sa mga bago dito. Kung meron po kayong mga question, siguro mag-entertain ako ng 3 question. You can type in dito yung mga questions nyo sa comment box. Sasagutin ko po 3 questions, no? Yan. Para at least malinawan po kayo. So yung iba naman nahihiya mag-open up dito. I-message nyo po yung nag-invite sa inyo, no? Kasi para mawala na yan sa isip ninyo, baka mamaya dadalhin mo pa yan sa pagtulog. 'Di ba? Itanong mo na yan, 'di ba? Huwag mo nang patagalin yan sa isip mo. Okay? Ang makakasagot yan yung nag-invite sa iyo or di kaya pwede mo ring itanong sa mga coaches. Okay? Dito may tanong pag mag-recharge ba coach i-reset din yung bot. Ito yung number 1 question, no. Sabi ni Ma'am Ivy, pag nagre-recharge, ibig sabihin mag-add ng capital, no. Ito siguro ibig sabihin ni Ma'am Ivy. I-reset ba din yung bot? Hindi na po, no? May i-adjust lang tayo doon sa parameters kung gusto natin mag-add ng capital, no? May set lang tayo doon. Pero yung i-reset mo, ibabaguhin mo ulit, wala. Hindi po natin gagawin yun. Kasi bakit? Naka-trade na kasi yung bot eh. Okay? So naka-trade na po. So may a-adjust lang tayong konti doon para at least yung inad nating capital ma-accommodate ng bot, ma-trade pa niya. Okay? So, yun po. I hope po na sagot yung question natin. Isa pang question. Aha. Hindi ko makita. Sir, sabi ni from Sir ba to o Ma'am Kabansa TV. Ganda, Kabansa TV. Sir, kasi networker po tayo galing at naintindihan ko po yung kitaan dito. After ko po mag-subscribe dito, meron po bang support PowerPoint to be kung saang actual mag-demo or any online support coming from you to be used? Yung PowerPoint. Yes po, meron tayong standard. Itong ginagamit po natin na PowerPoint, standard po ito. Ito po is created na ginawa talaga siya on purpose, no, para sa mga prospects natin. Para mas maintindihan nila. Kasi yung mas malalim na idea, after po kasi na mag-join no or mag-subscribe ng tao, iba po yun. Yun po yung training naman. Step by step po. Kasi after po mag-subscribe ng tao, tatanungin sa'yo, what's next? Anong gagawin natin? Pero yung idea muna, yung konsepto ng Royal Queue, paano tayo papasok, paano magsisimula, ano ba to? Ito po yung standard na ginagamit natin. Yes po, message nyo lang po yung nag-invite sa inyo. And pag nag-subscribe po kayo, meron po tayong mga materials, no? Marketing materials. Okay? So, ngiin nyo lang po. Okay, so I hope po nasagot natin yun kay Sir Kabansa. Alright, thank you so much po sa question. And sabi ni Sir Bonnie,
Matagal na pala itong Royal Q. Bakit ngayon panahon lang to? Saan natin makuha yung PowerPoint na yan? Hingiin nyo po sa inyong mga coaches or sa taong nag-invite sa inyo. Sabi naman ni Sir Reggie, ito question. Good evening po. Sino po mag-set ng mga threshold ng trading? Yung parameters, no? Iminimin niya. Second, yung gas fee, is it 30% ng profit or merong separate percentage ng profit? Alright. So, unahin muna natin sino po magsiset ng threshold ng trading. Ang magsiset po ng threshold ng trading dapat is yung nag-invite sa inyo. Actually, marami namang pong makapapanood kayo sa YouTube ng mga setup. Pero kasi sa team natin, meron tayong sinusundan na setup, no? Na alam natin na effective. Okay? Kasi based po sa aming experience. So may binibigay kaming setup, ang magga-guide po sa inyo sa setup nyo. Huwag po kayong mag-alala. Lalo na po kung magsa-subscribe kayo, bago lang po kayo, i-guide kayo hanggat sa ma-setup po kayo. Okay? Hanggat po makapag-trade yung robot nyo, i-guide po kayo niyan. Tapos, attend po kayo ulit ng training natin kasi tinuturo na natin doon yung iba't ibang strategy. Second question is yung gas fee. Is it 30% ng profit or merong separate percentage ng profit fee? Actually po yung sabi natin kanina, naglalagay tayo ng bukod na pang gas fee doon sa Royal Queue natin. So, every time nagpa-profit po tayo, okay, ang gas fee kasi dapat doon is 20% ng profit natin. Kaya nga lang, hindi siya kukuha doon sa ating crypto exchange, sa exchanger natin or sa crypto bank natin. Hindi siya doon kukuha. Kukuha ang bot natin doon sa nilagay nating asset. So, yung nilagay nating 20, so kung let's say may kumita ka ng $10, so doon siya kukuha ng gas fee. So, yung profit mo, buo na siya doon sa ating crypto, sa HTX man natin or crypto bank natin, buo siya. So, I hope po nasagot natin yung tanong, no, ni Sir, ang pangalan Sir Reggie. Ayan, no? So, 20% po, hindi po 30%. Okay. Ayan. All right, thank you so much. Thank you so much. Sabi ni Sir Bonnie, last na po to na. Na ano natin. Ano ba yung gas fee? Okay. So, ako rin tinanong ko rin 'yan. Ano ba yung gas fee na 'yan? Para saan ba 'yan? Ano, bibili ba tayo ng gas? 'Di ba? Para umandar yung robot natin. Lalagay ba natin 'yan sa robot? Hindi po, no? Sounds like ganon, no? Sounds like ganon. Ang gas fee po, ibig sabihin ng gas fee, meron kasing network tayong ginagamit or network protocol, no? O, parang yung ginagamit nating way para mag-transfer ng pera, ganyan. Meron tayo nun, mayroong tinatawag tayong mga Tron, merong ETH, may ganun po. So yung mga network na yon, binabayaran natin sila. Kasi yun yung trabaho nila. Okay? Kapag nagtitrade tayo, every time nagtitrade tayo, nagbabayad lagi tayo ng mga gas fee. Kahit manual man yan or automated yan, nagbabayad tayo ng gas fee sa network, no, na ginagamit natin. So kasama po talaga yan pag nagtitrading tayo. Okay? So, thank you so much po. I hope so nasagot natin yung mga katanungan natin ngayon. And for more information, for more questions, you can direct message your sponsored, yung taong pong nag-invite sa inyo. Yan, patulong po kayo sa kanya, pag-guide po kayo sa kanila para po makapagsimula na po tayo. And yan, welcome po kayong lahat dito sa team natin. And hopefully lahat po tayo kumita at maging successful dito sa Royal Q. All right, thank you so much and God bless everyone. Ah, sino ba nag-invite kay Sir Kabansa TV? Ayan, wala daw siyang sponsor. Okay. So, ayan. Maraming salamat po, lalo na po sa ating mga coaches and mentors, sa presence po ng ating mentor, Coach Sherwin, at sa ating mga coaches, Coach RGC, Coach Patty, Coach Miko, Coach Louie, at sa lahat po ng coaches dito at the same time sa mga leaders natin from all over the world at sa mga subscribers. Maraming salamat and God bless everyone. See you again bukas sa ating next IBP. So meron ulit tayong ganito bukas. So attend ulit kayo para mas maliwanag kung di po nag-sync in sa ating ngayon. Alright? So thank you and God bless. Happy blessed Sunday everyone kasi magta-12 na eh. Ayan. Okay, so thank you.